Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Maya pagtupo ka rin kay katamong kalugurang makiramdam ngayon aldoning Webes, kay king Kwentuhang Katoliko, king 91.9 Bright FM, in kay katamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen. Ako po, Tita Doris again. Kasama ulit ako ni Miss Karen. Sige. Samahan niyo po kami ng isang oras na kwentuhan dito sa Bright FM. Good morning po, Miss Dor. Ay, good afternoon na pala. Good afternoon po, Tita Miss Karen. Doris. Kaya nagkulang tayo. Oo, si Tita Day. Kasi may event sila ngayon. May field. Yun. Otherwise, itutuloy natin yung kwentuhan. Pero kahit wala si Tita Day, itutuloy pa rin natin yung kwentuhan. Ano ba yung mga challenges on the ground ng mga catechists? And speaking of catechists, si Among Pep nakikinig ng monitor. Ay, talaga? Yung director ng catechesis, kasama yung kanyang sister, si Atching Dick daw. Ay, Mang Dick, happy birthday po! Nagla-lunch Happy daw birthday sila. po. At saka yung isa pang ate ni Amang Pep, si Mang Tess. Ayan, hello din po. Ayan. Anyway, Miss Doris, Apo. paano ba to? Kasi yung iniisip natin, 'di ba? Yung mga catechists na kinukwento ni Tita Day, may plans talaga sila. At yung sabi mo rin, kasi pag sinabi mong formation, kailangan ng formation, may plano 'yan. Oh, yes. Hindi lang basta-basta sugod ng sugod, 'di ba? Yes. Yun. Bigla akong na-stand ng konti doon sa formation at bigla mong itinuro sa akin na magsasalita ako tungkol sa formation. Alam mo naman yung aking loyalty sa service, no? Parang since meron akong organization, parang yun agad yung naalala ko, no? Kasi ito nga, kagaya nung ating kodigo ngayon, no? Na merong Binuko pa talaga may kodigo tayo. Oo, sige. Hindi, para hindi tayo mawala, no? Kasi dahil medyo nakatitig ako sa kanya ngayon at ang title nitong aking hawak na handouts ay Habits of Inspired Evangelizers. Paano ka naman hindi nenervyusin, ma'am? Di ba? Talagang hindi lang basta evangelizers, inspired pa. Divinely inspired. Hindi ko na nga binanggit yun no? Kasi parang nakakatakot na yun So, eto, no? But, Ma'am Karen, okay lang ba medyo umusod ako ng konti, no? Sure, go ahead. Kasi, yun nga, hindi talaga ako full-time catechist, no? But when I've heard from you the formation at itinuro mo sa akin, Ay, no, dito yung para to say something about the formation, naalala ko yung sa amin, yung sa organization namin, no? Na kapag kami ay tinanong, ano yung formation or paano yung training nyo doon sa Legion of Merit, to be, para diretso na, no? Ay, ito ay doon sa meeting namin. Tama. No? So parang in our weekly meeting, andun na. Well, of course, hindi kompleto yon, no? Kaya nga lang, doon na nagsisimula because we have 4 standing instructions na as active legionary, dapat ginagawa namin yon at ito ay in a way, nagtuturo sa amin para maging evangelizers. Ayan. So, kung okay lang sa yung banggitin ko yung aming 4. Go ahead. Ayan. Sure, sige. Sana may nakikinig din na mga kasama ko ngayon. Meron. At Nagte-text pa nga, At biglang mag-text na, sis, mali po yata yung nasabi nyo. Ito po yung tama, no? So, ang number 1 na ginagawa namin regularly or once a month, nire-reminding kami, Ma'am Karen, no? So, meron kaming weekly meeting and every first meeting of the month, we are being reminded of number 1, we have to attend our weekly meeting regularly and punctually. Okay? So, with that, may punctually pa. Ibig yes. sabihin, dapat. Kasi ang meeting po kasi namin ay about 1 hour and 30 minutes. Okay? So, kaya kapag miyembro ka nun, pero medyo ang paalam mo sa bahay nyo ay ganong oras lamang. So, unless na lang, meron kayong ibang lakad, pero hindi mo pwedeng gawing excuse na nagtagal kayo sa meeting nung community na yon or nung organization na Legion of Mary. So, it's around 1 hour or 1.5 hours, no? Tapos, kung anong oras yun, dapat ganong oras. So, kapag kulang pa kami,
extend ng Start konti? na. Hindi. Start Ah. na. Basta So, dalawa ano kami. talaga? Ay, okay. Kasi parang kunwari, ang member po namin ay sabihin, gawin na lang nating minimum, no? 6. Kunwari, meron kaming 6 na members. Ngayon, yung dalawa dumating na on time. Kasi siguro yung 4, medyo na-traffic ng konti, no? But since yung altar kasi namin, dapat naka-ready na. So, andun na si Mama Mary, nakatayo na doon. Then, tayong dalawa, ma'am, can start the meeting. At the talaga may specified time. disiplina. Yes, yun yun, no? Okay pala yan. Yun. So, yun yung una namin. Tapos yung second namin, ma'am, ay yung aming daily recitation ng Magnificat or yung prayer ng Legion of Mary. Yung of course, the Tessera na tinatawag namin, no? So, daily yon pag active member. The third one is the performance of substantial work, no? Ito yung, kaya siguro ako na nawala kanina, no? Yun nga yung 72, no? Na, di ba, parang Jesus Christ, di ba? Told his disciples or pinadala niya ng 2 by 2s, no? So kami din, yung aming substantial work or is, no, ay ginagawa namin ng partners, May no? partners. In pairs, yeah. In pairs, so dala-dalawa din. Yes, oo. So hindi siya considered substantial work. Ako lang mag-isa ang gumawa. So pag sa meeting nga namin, sinasabi namin, if you have done things for the glory of God na mag-isa ka lang, ang merit mo diretso naman sa taas eh. So nothing to worry. You don't have to count it or report it during the meeting. Yan. Okay. Tapos ang aming number 4, Sige. matutuwa ka dito. Ano? Bawal sa amin, chismosa eh. Ayan. Kasi kami yung we respect the confidentiality of the matters being discussed during the meeting. And kaya ako nagsasabi ng hindi pwede sa amin ng chismosa. Kasi nga, yun syempre, yun, nire-respeto namin yung mga dapat hanggang doon lang sa loob. Kasi may mga cases kasi Prudence yan. kasi yun syempre, in our apostolate work kasi ma'am, we do encounter some issues like family issues on sacraments. No? So, hindi namin yan dapat pinagkukwentuhan sa labas. Kasi baka may makarinig na kapitbahay nung aming binisita. So, tapos, sasabihin. Misinterpreted. Yes, So, yan. So, out of context. Oo so, nga naman. Ano kami doon? Ika nga, sikretong malupit yung paboritong dialogue ng ibang mga members. Yun. So, yun yung 4, no? Kung saan kami mga Legion of Mary ay Yun kasi yun palang parang, yun nga, punctuality, discipline yan. Ano yung number 2? Yes, yung pong pagdadasal. Ay skill naman yan na kailangan i-develop. And it's a grace also. Prayer is a skill and both a skill and a grace. And yung Magnificat kasi yung nandun yun eh. Number 3? Performance of substantial work or apostolate work. Discipline. Part ng discipline pa rin yan. Kasi tapos, yun, nandun yung obedience din, di ba? Tama. Kasi parang meron kasing time, Ma'am Karen, na parang hindi ko feel mag-recruit. Kasi nare-reject ako. Di ba? So ako, as a human person na parang meron na medyo maarte ako ng konti, ayoko nang nare-reject, ayoko ng apostolate work ng recruitment. I'd rather do the home visitation, no? Pero kung hindi yun ang sinabi, inassign sa amin ng presidente, hindi ko yun dapat gawin. So, I have to do it with my talaga part. may obedience nga. Tapos yung pang-4. Yung pang-4, yung confidentiality. Yung confidentiality, prudence nga. Yes. So, yung mismong gagawin mo lang yun, susunod ka lang, may formation nga. Yes, Kasi yung part of the formation is the discipline required sa ayaw at sa gusto mo, susunod ka muna. Yun yung form. Kasi naisip ko nga syempre, pananghalian. Parang yung paggawa ng pulburon. Yung pulbos Oo. Paano yan magiging circular or paano yan magiging oblong? Ifo-form mo, may hulmahan. At yung hulmahan na yun, talagang i-press mo, may force, may pressure. So, ganun din yung formation ng tao. Whether it's in an organization or at home, kahit saan. Nagyano ka rin, ing pamagpormang tao o pamagpormang ugali, malyaring alantension. Lalo na sa simula, Miss Doris, yes, diba? Opo. Medyo mahirap kalabanin lalo ng na, mga tendencies. Yung tendencies, So, yung formation, if you're discussing the formation of catechists, mas mahirap yan kasi number 1, adults na. Yung pag-form nga lang ng mga very moldable children or young adults, medyo difficult na. What more yung
sa adults na may Yes. kanya-kanya ng may kanya-kanya tendencies, may kanya-kanyang conceptions or misconceptions or na-form na, pre-formed na yung mga yan eh. Buti kung yung nakuha mo, yung formation, katulad ng formation na gusto mo. Eh kung hindi, Yes. naku. Pero, ganun pa man, meron tayong mga, sabihin na nating, eto si Monsignor Charles Pope, yung may sinulat nito eh. Oo. Yung 7 Habits of Divinely Inspired Naku. Evangelizers. Papasok Or, kaya kami dyan, ma'am. eh, Tayong kahit pa lahat. paano naman, meron naman siguro. Meron siguro kahit. Oo. Yes, tama. So, yung gagamitin natin this afternoon na reference material, yun eh. Ano yung ginagamit? O ano yung desirable qualities? Yun siguro para mas madaling gamitin. Yes. For our listeners, sundo tala po rin kikatamong pipagkwentuan napon. Yung mumuna tamo pong question ngen ingaldo ngay ni. Nung catechist kayo po, itutuloy yung Yes, former ma'am. questions. Apo. Makanano yung pong gagawa nitong continuing formation na amanwan tamo. Kasi naman po kay gana-gana malyari ng pakibatan ning parokya o ikay po mismo self-formation. Nano po yung gagawan nyo nung na kayo man po catechists? Nanti mo ang katoliko, nano po yung gagawan nyo? Bang kanita, itang panikayong updated o nano po yung gagawan nyo? Bang kanita atso kayo mong, balo yung atso kayo kayong istong dalan. Text yula po, then kay kayong pakibat, questions, comments, kwento o nung nano pa man karening numbers tamo. Yan. Para po sa smart users, i-text nyo lamang po ang number 0918-351-8282. For Globe, it's 0915-954-1303. And for Sun subscribers, it's 0923-231-4124. Ayan po. Text yula po ring pakibat yu kabang mag-break tamo. Lord, I come to you. Let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. Lord, I've come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wake, I'll rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. Your love, your love. Your love, your love. Lord, unveil my eyes. Let me see your face. Let me see your face. The knowledge of your love as you live.
rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. Hold me close, let your love surround me, bring me near, draw me to your side, and as I wake, I'll rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. Your love, your love, your love, your love, your love, in the power of your love. Kenny, tamo pa mo rin po ngeni, king kwentuhang katoliko, king 91.9 Right FM, ing katamong Archdiocesan Radio Station, Miss Doris. Yes. Kung narinig lang nila yung mga pinagkukwentuhan natin kanina. Pero gusto ko tong sinulat ni Monsignor Pope. Yes. Kasi yung sabi niya, di ba yun nga yung kanina, pinagkukwentuhan natin, akala kasi nila, yung mga katekista, basta nalang susugod, or any evangelizer for Yes. that matter, yung kung feel mo, yan ang sasabihin mo. Yung random. Oo. Hindi. Oo, Hindi. May talaga. plano yan. Mhm. Kasi ang hirap, ako yung nahihirapan. Siguro dahil hindi ako sanay dun sa sugod lang ng sugod, no? Ikaw pa. Dapat may work plan. Ikaw pa. Dapat yes. may blueprint. Kahit hindi naman ganun ka-rigid. Mm-mm. Flexible naman. Pero at the very least, alam mo naman kung ano yung tatahakin. Yes. Alam mo naman kung ano yung susunod. Mhm. Hindi pwede yung I feel ko to ngayon. Ito ang gagawin ko. I don't feel good today. This is what I'm going to do. I feel happy today. That is what I will do. Hindi pwedeng ganun eh. Hindi depende sa mood o hindi Oo. depende sa panahon. Mhm. Umuulan ngayon. Dito ako pupunta. Ay, umaaraw ngayon. Doon ako sa bundok pupunta. Hindi ganun. Hindi. May plan. At ang ating Panginoon din naman, ang kay katamong Ginong Hesukristo, niyang yaing lalakad at inyang plano. Oh, how do we say that? Parang totoo talaga, may plano pala. Kasi sabi ni Monsignor Pope, nung si Jesus, siya ay lumalakad, may plano talaga at may mga specific cities at specific times. Yes. Paano masasabi yun? Paano nga naman? Sinabi ba niya, nag-enumerate ba siya? Hindi naman, di ba? Wala naman sa Bible yung enumeration kung saan siya pupunta. But, oneng, oy ni po, kay katamong balo. Iba't keng Biblia mo naman. Luke chapter 10, verse 1. Sabi niya, the time the Lord appointed 72 others, whom He sent ahead of Him in pairs to every town and place He intended to visit. Oh, diba? May nagpapauna muna, no? May Advance party. advance party. Parang ano din, eh. Di ba yung kay St. John? Parang ganun, eh. No? So, yun sa kanya lang talagang, ayun, so, ano kaya, natutunan ni Jesus to kay St. John. Oo. No? Tapos ito, yung sabi niya, yung 72, o di pumili siya. 72 in pairs niyang pinadala. 72 divide by 2. Oo. Di ba? So, ilan? So, ilang pairs yun, di ba? O, ilang pairs yun. Yung, kung ibig sabihin, alam na niya kung saan siya dapat pumunta. At kung ano yung sasabihin ng mga taong itinalaga niya para pumunta dun sa mga areas na yun, o yung cities na yun. Siguro, ito, pumunta ka dito. Naisip mo din ba natin, ma'am, bakit kaya in pairs, no? Ba't hindi kaya... Kayo, bakit in pairs? Kung lumakad. Oh, kasi ano yun? Dalawa yun eh. Ay, marami. Marami kasing dahilan po yung sa amin. Of course, yung number one is, di ba, kailangan kasi yung unity dun sa dalawa. So, parang nag-agree sila dun sa gagawin nila. Tapos, syempre, yun nga, ang una mo kasing gagawin, magdasal eh. Di ba? Di ba, Dapat sabi may prayer nga, partner. di ba? Any two or more, di ba? Yes. Yan.
I'll be in their midst. Aha, diba? so may doon third pa lang, partner. oo, Okay, diba, okay. yung ganyan, no? O pagkatapos, kung mahina yung isa, pwedeng malakas punan yung ng isa. isa. Yes, oo. O pagkatapos, habang ngayon may weakness yung isa, natitest naman ngayon yung kung ano man yung like, kunwari, patience. So, hindi naman natin kasi masasabi na lagi kang punctual. Oo naman. Di ba? Or so, May aberya, kunwari, tayong dalawa yung magkasama. Mhm. Habang hinihintay mo ako, ma'am, dumating sa ating takdang oras ng pag-alis, May ginagawa na ako, pwede. yeah, at saka, nagpapasensya ka na sa akin. So, may nadidevelop na virtue sa'yo. Patience. Ayan, Aba. diba? Pagkatapos, yung isa pa, I think, isa pa sa mga dahilan, kung meron man tayo na encounter, Mhm. dahil dalawa tayo, Mm. meron kang witness. Okay. Diba? O kaya magsasabi sa'yo na relax. Mhm. Diba? O kaya magtutulong tayo para, syempre, i-explain dun sa kausap natin kung ano ba talaga yung lakad natin. Oh, yun yung sagot Yun. sa tanong mo. Mhm. Bakit kaya in pairs? Kunwari pa nagtanungan tayo. Ano? Para lang, baka lang sasagot yung listeners natin. No? Yan. Mm. Pero, ayun, Miss Darcy, mahirap naman kasing lumakad mag-isa. Mhm. May nangyari sa'yo, disgrasya. Mhm. O di yari ka na. Wala na. Tsaka pati yung yung sarili, yung tendencies mo. Diba? Walang taga-check. Yes, Oo, parang tama. pagka tinamad ka, Mm. paano ka tatayo agad? Oo nga. Paano mo gagawin? Kung walang yung binigay- mangungulit yes, sa'yo. oo. So, meron kang ewan ko kung paano sa Kapampangan yun, no? Medyo hindi ka makadiskarteng mag-isa ng negative kasi alam mong meron kang kasama naghahantay sa'yo eh. Diba? Tama. Ano ba, Oo inaantabayanan mo yung at kasama imanan mo. tabi kay ka. Yun. Ingmanan tabi kay ka, iya mo naman yung taga-check. Mhm. Kung minsan, kung ako yon, Mhm. ako may favorite partner ako nung nag-area work. Area work yung tawag namin sa Apostolate area. Mhm. Kasi yung partner ko na yon, yan yung taga-sabi sa akin, ano ba, masasagasaan ka na eh. Mhm. Pakalat-kalat ka. o kaya yung yung Karen, yung mga gamit natin. Kasi 'di ba, yung kapag pagod ka na kung minsan kung ano-ano yung naiiwan mo. In the same way, ako rin naman mas conscious ako pag may partner ako. Mhm. At tapos ma'am, sa amin pa yung partner ganito. Ma'am, sa amin, yung partners, isang master at saka isang apprentice. Or isang expert or medyo matagal na. Tapos siya isa bago. So, matututo siya ngayon dun sa kasama niya. So, hindi pwedeng parehong baguhan. Yes. Hindi oo. pwedeng parehong Pwede mas yung senior. parehong luma. Kaya Okay. nga lang baka may nangangailangan bago na siya yung samahan. I see. diba? Oo nga naman. Tama nga naman yun. So, yun. May partners. Anyway, yung ating Panginoon, ganun nga yung ginawa. Mhm. 72. Tapos may partner. Yes. At may assigned towns and cities na pupuntahan. Aba, planado nga. Yes. Mhm. At malamang, nga naman, bakit ba natin inisip na hindi planado? Siya yung Panginoon. May grand plan pa nga eh. Oo. Kaya nga, di ba sa mga katikista, Mhm. ganito, parang sabi, of course, yung prayer, nandyan, no? Pero, pupunta ka dun sa school na yon or dun sa barangay na ganon, ganitong araw at Yes. ganitong oras. Yes. Ayun. So, parang hindi ka basta na lang, maglalakad ako kung sino na lang ang masalubong ko dyan. Although, ibang usapan kasi yon, no? But, ito nga, as catechist, parang meron ka talagang tutumbukin. Meron kang pupuntahan. Oo naman. Ayun. So, ibig sabihin, kailangan organized. Very much, very well organized. Kung hindi kasi organized, nagtuturo ka na. Oo, ma'am. Darating ka doon, wala na pala doon yung estudyante mo. Mhm. Kasi naman, na-late ka naman pala ng isang oras, di ba? Hindi naman pwede yun. Oo, di ba? O kaya naman, hindi mo na-coordinate na may pasok pala ngayon, di ba? So, yun yun. Miss Doris, Organized, ito yes, daw mga evangelizers na to, itong 72, may mga basic instructions pa palang na sunod. Parang commissioned. So, pag Yes, sinabing commissioning pala, hindi lang yan basta go and lakad. Oo. Hindi lang pala ganun yon. Kailangan may specific instructions. Oo. Ano kaya itong mga instructions na to? Sige, ma'am. Nakakatuwa eh. Talagang may utos na ginawa yung Panginoon sa kanila. Number 1,
Sabi daw ng Panginoon sa kanila, Jesus said, "The harvest is abundant, but the laborers are few. So ask the master of the harvest to send out laborers for his harvest." Ooh. So ano yung hinihingi mo at this point? Ano yung habit na meron ka dapat? Kailangan marunong ka daw magdasal. Yan. And specifically, anong dasal yung gagawin mo? Kailangan marunong kang humingi. Supplication. Oo. Hindi pwedeng sugod ka lang ng sugod. So the first habit that you have to develop, muna pundiling kailangan, dapat mapangadi ka. Biyasa kang manyad. Mukabod, lakad lang ng lakad, di ba? Yes. Kasi hinihingi mo talaga yung harvest. Maraming laborers. Miss Doris, may naalala tuloy ako. Ibig sabihin, kailangan marunong ka mag-share. Kasi kung minsan, tendency natin, lalo na yung mga nasa simbahan kung minsan, tendency sinusolo yung trabaho. Tsaka, hindi lang yon. May click. Kunyari, 4-5 na sila. Sinusolo nila. Kasi, masarap nga naman kasing nagtatrabahong magkakasama na kayo-kayo lang yung barkada, hindi nahahaluan. But the challenge is, kailangan dumadami tayo, di ba? Yes. Oo. So we ask for that. Kailangan maraming nagtatrabaho. Yes, opo ma'am. At saka ma'am, di ba parang yun na-discuss nyo nga po last week, yata, di ba yung sa prayer, di ba? It's communication siya di ba? Oo. So parang mas kay God or sa tao man, di ba? Kailangan meron kang nakikipag-communicate. Prayer, yun. And when you communicate, pero ito yung challenge dyan. Pag humingi ka at binigay ng Panginoon, formation na naman yun. Kasi hindi mo pwedeng isugod yung mga tao na walang formation. 'Di ba? Nanganganak. Humihingi ka. Yan yung pag nakikipag-usap ako sa Diyos. Pag nagdadasal ako, yan yung mga Dear Lord, yan, binigay mo nga po, yung problema naman, mas matigas pa yung ulo kaysa sa akin. Kung ako matigas yung ulo, ano po yung gagawin ko? Kaya lang, laging may sagot yan. Di gawin mo kung ano yung dapat. Ganun lang yun. Yes. Diba? Yeah. Anyway, so yun, that's the first habit that we have to develop. Supplication. Mumuna pundiling kailangan tamong gawan. Panalangin tamong dadakal tamo king pisamban o king organization. Nako, di ba yung kwentuhan mula kahapon? O mula nung isang araw pa? Oo, yung mga katekista kulang na kulang talaga. Oo. At kahit kagabi, the other night, nung nandito yung Santa Catalina de Alejandria Parish ng Arayat, Opo. yun din yung kinukwento. Kasi kulang yung mga katekista. At syempre, sabi ni Father Pep, kasi siya yung director ng catechesis, kulang talaga yung mga catechists. Baka kailangan pang dagdagan ang dasal ng mga katekista. Yes, baka pagkatapos ng program na to, dumami na sila ngayon. Dumaming nagdadasal. Daming nagdadasal, Ayan. yes. So yun, we pray for the laborers to multiply. Yes. Hindi lang multiplication of the loaves dapat. Yun. Pangalawa, Miss Doris, ano daw yung kailangan na meron din tayo? Another habit o another characteristic. Ito, sabi virtue. dito, Sobriety. Bakit sobriety? Kasi, pag lumalabas daw tayo, yung yung mga apostoles, yung mga evangelizers, ang mga tao na ma-e-enkwentro mo, hindi lahat friendly sa'yo. Yes, oo. Hindi lahat receptive sa sinasabi mo. Hindi lahat ng tao natutuwa sa ginagawa mo. Oo naman, ito. Kaya, ihanda mo sarili mo. Ganun. Pwede kasing, kuminsan may misguided elements, di ba? Yes. Ay, mga misguided elements na yan, naku, aawayin ka pa talaga. Kuminsan, out of zeal din siguro. Naalala ko kasi si San Pablo bago siya naging si Pablo. Yes. Kung paano siya ay Oh. persecutor. Diba? Mahusay siya, magaling siya, at gusto lang naman niya talaga yung ikabubuti ng kanilang pananampalataya. At that time, Hudyo siya na first class Hudyo talaga. First class Pharisee yan, matalino, mahusay, masipag, full of zeal for the faith. Kaya lang, medyo misguided element nga. Pinagsabihan na siya ng teacher na wag ganun
pinipilit pa rin niya, matigas yung ulo. Yes, o kaya... O, kung ganun yung ma-encounter mo, di ba? Yung marami sa atin, naku, kayo siguro, yung mga Legion of Mary, may mga na-encounter din na ganyan. Yes, Yung yes, full of ma'am. zeal for the faith. Kaya lang, yung pamamaraan, hindi ganun. Mga ibang sekta, di ba? Yes. Pag nakita mo talagang with conviction, bilib na bilib nga ako sa kanila yung conviction nila. Ayo po, ma'am. Talagang, ano yan. Hindi mo matatawaran, di ba? Kaya lang misguided kung Yes. minsan. So, makikipagdebate, makikipag-away, kung ano-ano yung gagawin, iinisin ka para mapikon ka. Kasi pag napikon ka, talo ka. Yes. Kaya ngayon winarningan tayo, di ba? Sabi nga, di ba, behold, I am sending you like lambs among wolves. Ayan, di ba? Sabi ni, ano yung galing yan sa Luke chapter 10 verse 3. Yes. So, with that warning, parang nga, be ready. So, kung isang habit ito na dapat meron tayo, i-develop yung sobriety, kailangan siguro, laging pinapaalala yan kung lumalabas tayo. Naku, lalo na, I'm sure maraming kwento niyan si Tita Day kasi sa field. Yes. Ay, sa field. Sayang, wala talaga si Sister Day ngayon. Ayan mo, pababalikin natin. Yes. Pag nasa field ka talaga, yung mga encounters mo, people from all walks of life, from different stations, from all ages. Yes, ma'am. Okay, kasi nga, yun na-mention ko nga sa'yo, di ba, yung mga rejections na na-encounter namin during Recruitment, work. oo, tama. Maski sa bahay, walang patawad Hindi lahat nagbubukas ng pinto Ah. para papasukin ka, yes. Oo nga naman. Mm-mm. Kasi kung ako, ini-imagine ko yung sarili ko, ha. Lagi ako nagmamadali kung palabas na ako, tapos biglang may mga Legion of Mary na pupunta sa akin, late na nga ako Yes. Ba't kita papapasukin? Di mas lalo ako malilate o hindi ko na magagawa yung appointment ay mapupuntahan yung appointment ko. So, imagine, ganun yung unlike before, pag kumatok ka sa bahay, di ba, lagi may tao. May naiiwan. Yes. Ngayon, yung mga tao, nag-aaral, nagtatrabaho, kung saan-saan pumupunta. Usually, mga bahay, pag umaga, walang tao At tapos miski sa ma'am, kung sa bahay ganyan, meron kasing work na crowd contact Diba? So, kami, parang, diba, akala nila kami ay mga born again pagka nandun kami sa mall, no? Kasi, Okay. diba, galing nga ako dun. Dito, hindi masyado sa Pampanga yung crowd contact. No? Pero dun sa Makati. So, ando kami sa mall, tapos nakatayo kami dun, kaming dalawa. Na-approach namin yung mga tao. Naka-uniform kayo pag ganun? Yeah. I mean, uniform, galing ng opisina. So civilian. Kasi kahit, bawal naman kasi sa amin, wala kaming uniform sa Legion of Mary. Oh! Yes. So, pero para sa akin, mas maganda mag-apostolate work na galing ng office. Oo, tama. Kasi, medyo maganda ang itsura mo. Kasi formal yung damit mo. Unlike ng, kunwari, galing ako dito ng Pampanga. Lumuwas ako ng Makati kasi Sunday ang apostolate work ko nun So, luluwas ako from Pampanga. Punta ako kasi may pasok ng Monday, di ba? So, ang sabi ko sa partner ko, work tayo ng Sunday. So, dala ko yung aking backpack or kung ano man bag ang dala ko. Mukhang akalayan nila may bomba yung bag ko. So, pag in-approach namin sila, alam mo yung nakatingin sila mula ulo hanggang paa. Na parang paniwala ba or katiwa-tiwala ka ba, di ba? Then after nun, ayun na, kung siya ay Katoliko man, minsan hindi lang other sect yung mahirap kausap, no? Or yung talaga nakikipagdebate. Kasi syempre, like, ang gusto nila, kasi ang 'di ba, kukumustahin mo sila, tapos mapupunta ka dun kasi kailangan in a friendly manner mo sila i-approach, no? Pero dadating dun sa point na yun yung topic mo na ang dating tama yung ginagawa nila na nag-a-attend sila ng mass ng Wednesday at saka Friday, but not Sunday. O, diba? So very... paano mo i-correct yun? Diba? So, yun yun. Dapat So, friendly. Yes. Tama. Tapos, yun yun. So, hindi ko na siya i-explain para hindi humaba, no? But, yung mga ganun. And, kailangan kalmado ka lang, diba? Because you prayed naman to the Holy Spirit. So, matatapos yung work mo ng kahit na mga kami nun nakasulat kasi yung encounters namin. So, let's say we approach 25 people, no? Sa malls, no? So, kunwari, 15 doon ay rejections. Tapos, yun yan. Yung iba naman, successful. So, yun. Pero iba-iba, merong, lalo na kapag Catholic turned born again. Ayan na, yan ang pinakamahirap.
Yeah, Talaga? yeah. Kasi medyo defensive na pag ganun eh. Mhm. Yeah. Yung laging kinukwento ni Tita Shirley dati. Yung tanong ni Tita Shirley kasi, teka muna, lumipat ka. Aral na aral ka dito sa nilipatan mo. Bago ka ba lumipat, inaral mo muna yung iniiwan mo. Yes. Most probably hindi nga. Kaya nga lilipat kasi hindi niya inaaral, di ba? Yes. So, tama ba? Kaya nagiging defensive sila. Yes. So Ganun tama. yan. Parang ang sasabihin pa niya sa'yo, kasi naman dyan sa relihiyon nyo, Mm. Diba? Yung ganyan eh. Galing siya doon, ha? Pero ganun yung tira, no? Parang, kasi naman dyan sa relihiyon nyo, wala ka namang matutunan eh. Diba? Parang ikaw, Really? Ay, hindi Tapos, ako pwede sa ganyan. Magiging diba? sarcastic din ako. So, ganun yung sagot sa'yo. Parang, okay. So, ngayon po, kumusta po yung communication niyo sa Diyos? I mean, yung pong fellowship nyo, so regular po ba kayo? Kasi, tapos, syempre, hindi mo kasi pwedeng sabayan agad dun sa, nung tinira ka ng mataas, sasabayan mo siya din dun sa punto na yun na mataas. Kailangan, para sa amin, medyo ikutin, pababain mo muna, kalmahin mo muna, saka kabalik dun sa topic na yun. Diba? Na yun nga po yung sinasabi natin na, Naku, may psychology pa. Oo. kasi nga, parang ano yan eh, dahil nga bawal naman ang debate, but you want to, of course, express yung point mo, so babalik ka doon sa, okay, nung medyo kalmado na. So, nung pong nandun kayo sa, nung pinanganak po ba kayo, Catholic, or, I mean, nasaan na po kayo ngayon? Tapos, syempre, proud silang sasabihin yon. Tapos, ayun na, tatanong mo na sa kanya, okay, so every Sunday, or nag-a-attend po ba kayo ng mga Bible study, nung ganyan? Hindi! O, di ba? Proud na sila. Hindi. O, di ba? May Bible po ba kayo sa bahay? Wala. O, di ba? Pero ngayon, di ba? Yung mga ganon. So, ayun, during the apostolate work or kung especially yun sa mga, yun nga, kahit katikista, may mga experiences din na ganon. So, kaya hahanda, yun nga, the first reminder, Yes. di ba? Sabi mo nga, Ma'am Karen, di ba? Yung prayer. So, Yes. it really... Ask for laborers. Yes, oo. Humingi o manyad kayo punta ka lang magobra king vineyard of the oo. Lord. Tapos, yun nga, yung ganung reaction mo. Parang dapat handa mo siya. Naku, number 2 pa lang tayo. 7 yan eh. Matatapos. Pero break na. Okay. Tutuloy natin ang ating kwentuhan pagkatapos ng break.
Magbalik tamo po ngeni, kaya ni pamurin syempre, king Kwentuhang Katoliko, king 91.9 Bright FM, inke katamong Archdiocesan Radio Station. Yung mga pinagkukwentuhan natin may tama pala dito sa ating Dear Alden. Ayan, sige nga po, ma'am. Sabi ni Sir, eto, tumama yata sa kanya yung kailangan may companion ka lagi. Kapag parang when Jesus sent out the 72, they went out in pairs. Paris-paris la. May kwento si Alden. May naalala daw siya. Sabi na, aga nakakeping meto nga kwento. Atin pong 3 lalaki amumukyat kay magyelong bundok. Okay. Mga hikers ba to? O may mission sa isang nagyelong bundok. Kaya dibutad na ning karelang pamaglakbe, ing mungunang diling karelang atlo, naayag yung dimla at migkera niya mukeng yelo, di sana ning pangadwa. Dinawe ni at likwan, uling isipa na misadsad nung ibuat nepa, ining abe ng mangay na. Di sana ning katlo ining abe da, bagya niya mo mangis nawa. Uling mapagpalagayak yung kapara na, pisa na neti at sindu na yung pamaglakad. Nanyang malapit na lang miras kintuktok ning bundok, di sandeng na mangis nawa at halos makabalot ng yelo, itang may mansin at miglakwan kay ngabe na. Dapot ining mamusan mapagalya, pero uli na ning pali ng katawan ning pupusana na miras siya at ayari na impamaglakbeda. Wari po na makanya ning magsilbiking apong Ginoo. Ing magsakripisyo ka, mo balo, kay kamurin pala may baliking grasya. Yes, ang ganda. Ang Kahit ganda. nakapapangan yun, parang Naintindihan naintindihan mo ko naman. ng maliwanag yata. Tama naman. Yes. Kasi akala mo yung binibigay mo, hindi sa'yo. Yes. Alala ko tuloy yung ating discussion sa Thanksgiving. Thanksgiving, yung prayers yun, di ba? ACTS. Pag nag-Thanksgiving ka, akala mo nagpapasalamat ka sa Diyos. Akala mo binabalik mo sa Diyos yung anong tawag dito? Yung pagpapasalamat. Yes. Yung iba nga yung sinasabi nila, biyaming karampatan king Ginoo. Ibigay mo kung anong nararapat sa Panginoon. Hindi pala ganun. Atin din pala yun, Yes. di ba? Nalala ko tuloy, ma'am, no? Ito, simpleng-simple, no? Pero nalala mo ba yung kanta na love is something that you give it away? Hindi yata. Pero parang Diba? love is something. Sige nga, ano yung linya? Hindi naman ako kumakanta. Ay, linya lang. Diba? Lyrics. Ay, love is something that you give it away. Alam ko. Diba? Oo, Yun, tama, tapos tama. babalik yun sa'yo, no? And then it all comes back. Yes. Oo, tama. Oo. Tumingin tuloy si Shane. Kasi sabi ni Shane, tutulungan kita, Tita Doris, kung kanta ang kailangan mo. No? Oo nga. Pero, ayun. Si Shane pakakantahin natin. Oo. Yun. So, yun diba? yung... Bigla ko lang naalala kasi, although parang, di ba, madali yun sabihin sa mga bata, no? Pero nung sinabi mo nga yun, para lalong matandaan nila, di ba? Pag tumunog yun, ayun, pag nadinig nila yung awit na yun, sasabihin nila, ay, oo nga. Oo. Diba? Companionship nga. Supposedly, ikaw yung naghahanap ng Yes. kasama. Tapos, pag may kasama ka na, feeling mo may binibigay ka na sakripisyo. Hindi mo alam yung sakripisyo yun, iyo pala. Babalik din sa'yo. So, Kasi kayo ng dalawa. Yes. so, ganun nga pala yun. Yung galing ni Alden. Salamat, Sir Alden. Yes. Nako, Miss Doris, ito, nasa sobriety pa rin tayo, no? Yung kwento natin. Ano ba yung sobriety? Sobriety, ano yan ibig sabihin hindi ka lasing. Pero literally, yun yung literal. Yung hindi literal na meaning, ibig sabihin you're rational, yung you have complete command of your senses, yung mahinahon. Kailangan, sobriety means, mapusok, bigla-bigla, kakabud na mo gagawa nung naning karapat-dapat. Burin na sabihan, mimisip ka pa mo nung naning dapat gawan, bayo mo ipatupad din So, you need sobriety. If you are an evangelizer, nung antimopuy tamo, katikista tamo, lulwal tamo, wag yang katikista, magobra kimpisamban. Itang nandin, mumunan dili, dapat, supplication. Yes. You ask for it. You have the habit of supplication. Manyad ka sa hop keng Ginoo. Pero, hindi naman yung nagko-complain ka Iba yun. Iba yung complain ng Diyos ko, ko na po wag yun di na nyo ko pong kasahop. Ali, makanyan. Supplication and asking for other harvesters, other laborers.
Ingbrina po sa biyanita, baluyo, dakaling obra. Yes. At manya, grasya mo naman, uling dening, di ba? Yung mga harvesters, sila naman yung unang tumitikim eh. Kung anong hina-harvest, di ba? Yun yung hindi natin dapat kalimutan. Hindi lang naman labor yung sayo. Hindi ka naman pinagbabawalan na tumikim ng grasya. At most probably, gano'n naman kung ini-imagine ko sa vineyard. Kung masarap yung grapes. At saka naman, ang alam na alam ng Diyos, kapag ka ang iyong ipinagdarasal ay hindi naman pansarili mo. Diba? Kasi, laging yes, ibibigay. darating sila eh. O, Tama. kasi nga, ang dami magtatrabaho. Isa lang ako. Mhm. Paano ko magagawa yan, Lord? No? Of course, yun nga, hindi naman nagko-complain, no? But because you asked for it, diba? Sabi niya, sinabi nga dun sa lines kanina, yun yun, ibibigay. So, totoo you naman pray, yun. diba? Basta't alam mo, at saka yung intent mo, malinis. Yes. Kung intent mo ay, Lord, sandali, ang dami po nito. Yung grasyang binibigay mo, hindi ko na yun mabibitbit. Pwede po may kasama. Yes. O, lagi yung mabibigay. Pero kung yung intent mo, dadami yung kasama mo para sikat ka. Iba You yun. have power over people or whatever. Eh, most probably hindi yan ibibigay sa'yo. Nakakatuwa. Yes. Oo nga. So, ako, sabi ni Alden, welcome daw, Tita Doris. At hope to be with you in Kwentuhang Katoliko. Oh, wow. Ang tagal ko nang naman. niyayaya dito eh. Sa isang break siguro o Yes, oo. isang holiday. Oo. Makakasama natin si Sir Alden. Ako, maraming kwento yan. Yes. Eh, lalo na yan, isang major harvester din yan. Yes na yes. Belated happy anniversary, Oo sir. nga, belated. Tapos, ayan, Miss Doris, Mhm. yung ating mga katuloy na kwento, nakakatuwa eh. After this, pasadahan natin isa-isa para lang Yes, alam ng ma'am. mga listeners natin kung ano Kasi yung meron hinaharap. tayong 7, di ba? Oo, So, 7. kung nandun tayo sa Two pa lang pangalawa, tayo. yung number 3, ma'am, ay mukhang kayang-kaya nila tong maalala. Oo naman. Simplicity. Simplicity. Yan. Sabi daw ng Diyos, sabi ng Panginoon, travel light. Ayan, bukas yan. Yes. Tapos susunod, Serenity. serenity. Kailangan mapayapa din yung kalooban. Panloob yung serenity. Eh. Yes, oo. Number 5 is Stability. Nako. Kailangan talaga yan. Stable na stable. Pero ano ba yung ibig sabihin yan? Abangan. Yes. And then number 6, sensitivity, ma'am. ay kailangan natin yan. Lahat tayo So, kailangan hindi pwedeng natin. walang pakialam talaga. Ay, hindi talaga. Yan. Okay. Bawal yun. Number 7. Soulful joy. Ayan. Ako. Talagang hihintayin nila yan, ma'am. Oo. Yung the rest of the habits, no? So, meron pang 5. Yes, Pero- itutuloy. Mhm. Pero ngayon, kailangan muna nating tapusin ang ating episode. Medyo overtime na nga tayo. Oo nga po, ma'am. So, abbreviate the prayer na lang muna tayo. In the name of the Father, and of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Yan, maraming salamat po ulit sa pagsama niyo sa amin ng isang oras. Ako po si Tita Doris at again, magandang tanghali po sa inyong lahat. God bless us all. King Lagyo na po ning Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando. Yapin po ining Kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM ing kekatamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen. Pasalamat at mamon nga ning aldo ngay ni. Krus ni Jesus, ang siyang sa mundo'y tumubos. Langit at lupa, siya'y papurihan. Araw at tala, siya'y marangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Hallelujah! Halina't sumayaw. Buong bayan. Lukso sabay sigahan. Sa libutan. Ang
hayag